Pangulong Duterte kasi hindi siya yung tipong magpaplano laban sa nakaupong administrasyon, no? Nagsasalita siya, pumupuna siya dahil valid ang mga issue. Pero hindi siya nagmaniobra. Yun ang hindi nilang ginawa. Samantalang ginawa nila Marcos at Romualdez, talagang nagmaniobra. And then, pumasok na ang ICC investigators para ilatag ang mga paghahanda for a possible arrest order kay Pangulong Duterte. Nagkuha sila ng mga validation interview noong last week of October to middle of November 2024 na ang nagpapasok sila Tambaluslos at mga alipores niya at dyan pa sila nagtago, no? Sa may Maidas Hotel at may isa pang hotel dyan sa Pasay. Doon sa pagpapatuta nila sa Biden administration sa US para lamang makuha ang interes ng Amerika na suportahan po ang maniobra ni Marcos sa maruming laro ng politika habang gumagapang sila na mabawi nila ang kanilang mga nakaw na yaman na naka-frozen pa sa Estados Unidos at sa Europa. Udol group, sindikato talaga, no? Kaya makikita natin ang pinagdaanan na ito ni Pangulong Duterte at ang kinakaharap ng kanyang anak ngayon na si Vice President Sara Duterte na harapin ang napakalaking challenge kung papaano niya malulusutan ang ganitong mga inilatag na mga trap and mga demolition job sa kanya. The only way for her to survive this is for her to win the hearts of the people. Mamahal ng taong bayan. Hindi lamang ng mga Duterte supporters, kundi ng mas malawak na bilang ng mamamayang Pilipino na hindi aligned direkta sa mga Duterte. Sinasabi natin na ang punot dulo. Spring naman, Sir ka Eric. Oo nga, pero malamig pa rin, negative 2 degrees dito sa area ko. Baka spring transition from winter to spring, no? Hopefully nung dumating ako, mga 7 degrees, positive 7 degrees. Ngayon po, 3 araw na negative 2, negative 3, negative 5, no? At puno pa ng snow ang mga bubong ng mga bahay. Ewan ko bakit ganun. Hola ka Eric, watching from Barcelona. Sige. Ang una pong tatalakayin natin, itong sinasabi na maruming laro sa politika ang nagtutulak para magkaroon ng malubhang krisis sa kalagayan ng ekonomiya. At dahilan nito para sumambulat at lumawak pa ang problema at krisis sa politika na nakakaapekto na ngayon sa stability of the country and ang possibility po ng posibleng paglaganap ng social unrest. Rodi DJ, watching from Edmonton, Alberta. I met you here. Thank you, Rodi. Salamat sa iyong pag-alaala at sa iyong suporta. Na-appreciate ko, Rodi. Okay. Number 2, maliban po dito sa Emily Cook from Australia, yata si Ma'am Emily Cook Nurse Rex, Red Wolf, ang dami nyo na. I-flash mo ang iyong number sa balota, name ng group nyo going to Congress. Number 18 po, Ipanaw Sambayanan. Hindi po ako marunong mag-flash, pero itatawag ko na lang po. Okay? Marnie Red. Okay. And Chloe Torres. Ayan. Start na tayo, ha. So pangalawa po, tatalakayin ko itong ipinadala, no? One Canadian ng isang writer mula sa Baguio City kung papaano po pinapakialaman ni Tambaluslos, no, ni Martin Tambaluslos ang mga local politics para magsagawa ng tinatawag na mga consolidation of power by creating his own political base of dynasty. Kaya si Mayor Magalong ngayon nanganganib na madislodge bilang alkalde ng Baguio City sapagkat tinatarget nila Martin Tambaluslos ang Baguio City at ang area na yan sa Benguet and Cordillera na posisyonan na at konsolidahin in the future na ambisyon niyang maglatag ng sarili niyang kaharian outside sa Visayas area, particular sa Eastern Visayas, no?
So, may pinadalang sulat sa akin, which I posted nga, no? Itong write-up na ito, dyan sa aking Ka Eric Jeff Celis Facebook account at sa Jeffrey Ka Eric Celis Facebook page. Mababasa nyo dyan, tungkol po ito sa pangingialam ni Martin Tambaluslos sa mga lokal na politika upang magkaroon siya ng sariling consolidation and monopolyo ng mga dinastiya ng politiko sa mga lugar na tinatarget niyang posisyonan. Kagaya po ng kanyang target nila ni Marcos na i-dislodge ang mga Duterte sa Davao City at sa Davao Region. Eileen, thank you for your support. Deeply appreciated, Eileen. Okay, number 3, pag-usapan po natin kung papaano itong laro sa politika ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. ay gumagamit ng mga taktikang napakadelikado. Halimbawa, yung tactical alliances pagdating po sa CPP, NPA, NDF at ang kanilang paggamit ng oportunistang relasyon o yung kanilang mapagsamantala na pakikipaggamitan sa mga surviving politicians ng Dilawan at Pinklawan na ngayon ay nasa turel na ni Marcos at Romualdez. Ayan. So, kung babalikan nyo ang ating talakayang bayan na title, ang title po niya ay The Evil Politics of Marcos Romualdez. Yan ang pinakapunot dulo ng kaguluhan sa Pilipinas. Iyon ang tatalakayin natin. Shorilyn Yano from Japan. Okay. Start tayo mga kababayan. Unahin po natin itong paano nagsimula Neth Manalo. Thank you for your support, Neth Manalo. Deeply appreciated po yung pagpapakulay ninyo. Yung unit team ni Marcos, nagsimula po yon sa isang panloloko, isang veiled attempt, no, na nagkaroon ng maskara na papaniwalain ang mga mamamayang Pilipino na ipagpapatuloy ni Marcos Jr. at ng kanyang gobyerno sapagkat nandyan si Vice President Sara Duterte ang mga magagandang ginawa ni former President Rodrigo Duterte in terms of peace and order, national security, ang paglaban sa pagkontrol ng oligarko sa ekonomiya at turil turil ni Marcos at ni Romualdez, ang paglaban sa droga at kriminalidad, ang pagsugpo sa korupsyon at ang panunumbalik ng mga abusadong politiko at pati na po ang pagtuloy-tuloy na labanan at puksain ng tuluyan ang communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. Marcos won on the basis of the belief and the creation of a political projection na sila ay magpapatuloy or siya kasama si Vice President Sara Duterte ay magpapatuloy ng mga magagandang ginawa Jomar Esteban from Italy, ng mga magagandang ginawa at pinagsimulan ni Pangulong Duterte. Nandyan si Poncio Pilato. Talakayin natin mamaya ang kalagayan ni Mayor Magalong Poncio Pilato. No? Pupunta natin yan. So, Marcos did not win because of unit team. Marcos won in the elections of 2022 because of the belief of the majority of the Filipino people. Kaya siya pinagkatiwalaan ng mandato na siya ang maihalal bilang Pangulo ng bansa after kay Rodrigo Duterte because of continuity. Yung pagtitiwala at yung pagtingin ng taong bayan, Maricel de la Cruz from Italy, na ang mga mabubuting ginawa at mga napagsimulan sa panahon ni Pangulong Duterte, yung paglaban, Ma'am Linda, sa tinatawag na korupsyon, mga gahaman na oligarko na gustong lamunin at sakmalin ang ating ekonomiya at paghari-harian ng ating bansa. Yung mga kurakot at bulok na politikong naghahari-harian at abusado, paglaban sa droga, kriminalidad at terorismo, at yung pagbubuo ng malakas na decisive political will, law enforcement, and correct direction na pangangalagaan niya ang interes at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Una at pangunahin sa lahat. Okay. Toronto with heart.
Watching you from Alberta, ka Eric. So the continuity as a prospect of the incoming Marcos government, yun po ang nagbunsod ng tagumpay ni Marcos at nila Sara Duterte bilang isang unit team na pinakete sila during the campaign noong 2022. Klaro yun, ha? Pangalawa, gusto nating sagutin itong sinasabi ng butangerang palengkerang barker ng Malacanang na si Claire Castro, na sinasabi niya walang utang na loob ang mga Marcoses sa mga Duterte pagdating sa pagkakaluklok sa kapangyarihan ni Marcos sapagkat ang taong bayan ang nagluklok kay Marcos. Bagamat may isang punto o bahagi ng punto na totoo yon, subalit kulang yon at yon ay manipulated opinion ni Claire Castro na barker ni Marcos. Una sa lahat, kung hindi po tumakbo si Marcos at sumakay sa kalokohan ng manipulasyon at maniobra niyang gamitin ang overwhelming political and strong influence ng mga Duterte, lalo na ni Pangulong Duterte, pagdating po sa eleksyon, hindi po sigurado si Marcos na mananalo siya laban kay Leni Robredo kung tumakbo siyang independent. At hindi nila niligawan at hindi nila pinuntahan si Sara Duterte upang kumbinsihin para bitbitin ang Visayas and Mindanao votes na pwedeng hatakin ng mga Duterte papunta kay Marcos. Inulit-ulit po yan ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbubunyag na sinabi mismo ni Amy Marcos sa unang pagdalaw niya na kinakailangan niyang kumbinsihin si Sara Duterte na bumalik sa pagiging kandidato sa nasyonal na level ng eleksyon at kung pwede mag-Vice President kay Bongbong Marcos kung hindi pa siya sigurado na magiging Pangulo siya o tatakbo bilang Pangulo sapagkat hindi sila mananalo, sabi ni Amy Marcos. No? MS or Miss River 11, thank you for your support. Hindi sila mananalo ang mga Marcos sa eleksyon kung hindi tutulong ang mga Duterte. Partikular na ang pagpaparticipate ni Vice President Sara Duterte bilang magiging pangalawang Pangulo kay Bongbong Marcos. So hindi pa pumayag si Sara Duterte pangalawang balik, kasama na yata si Gloria Macapagal Arroyo and I think kasama na si Bongbong Marcos. At doon niligawan ulit at talagang seryosong inihapag nila Marcos Jr. at nila Amy Marcos, and I know nandun yan si former President Gloria Macapagal Arroyo bilang ninang sa political marriage na ito na nangyari para sa kandidatura ng Marcos Duterte noong 2022, inulit-ulit na hindi makakasiguro ng tagumpay sa eleksyon si Bongbong Marcos para maging Pangulo ng bansa without the support of the Duterte. More so, without the participation of Sara Duterte. So dapat alam yan ni Claire Castro sapagkat it was never refuted. It was never debunked. It was never pointed out by Amy Marcos na mali ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Tahimik sila dyan, walang sagot sapagkat alam nila na totoo ang inihahayag ng Vice President. So malinaw na minamanipula, dinidistort ng barker ng Malacanang na si Claire Castro ang katotohanan that it was Amy Marcos and Bongbong Marcos na silang talagang inaamin nila. Lovelia Tano, thank you for your support, ma'am. Sila po ang umaamin mismo na hindi nila sigurado ang tagumpay sa eleksyon sa 2022, lalo na kung hindi po sasama bilang kandidato sa pagka-vice presidente si Sara Duterte. Klaro, mga kababayan. Pangkapilang, sabi niyo, Lovelia. Thank you po. Nanonood si Langging. Nagising na siya, no? Madaling araw sa Pilipinas ngayon eh. At mag-o-office pa yan sa Iloilo City Hall. Number 2, malinaw din po na hindi sinabi ni Claire Castro na barker ni Marcos
that the platform and political agenda of Marcos na babangon tayong muli was grounded on the belief and perception na gusto niyang i-create sa taong bayan na pagkatapos ng pinagdaanan sa COVID at Marawi War na binuo ni Pangulong Duterte ang isang matibay na paninindigan at pagbangon sa gobyerno at sa buong bansa, kailangan ituloy-tuloy ang pagbangon na ito. Kaya babangon tayo muli. Allen Cassia. Naku, malaking tulong na yan, sir. No? Sa ating channel at sa ating operations. Sa aking pamilya also. So malinaw mga kababayan that it was not Sara Duterte na nangangailangan para nang magkaroon ng political support to assure victory doon sa 2022 elections. It's the other way around. So kung wala po ang faktor ng mga Duterte, and I think there's no debate about this, hindi po nakakasigurong mananalo si Marcos kay Leni Robredo had they run for presidency without the support of Sara Duterte and without the tacit indirect approval of Rodrigo Duterte, bagamat nag-aalangan si Digong na i-endorse openly si Marcos dahil nga alam niya ang dahilan na si Marcos ay weak leader at may mga involvement sa abuse of illegal drugs, subalit wala siyang magagawa kasi nagdesisyon ng kanyang anak na nandun na kay Marcos Jr. At yan ang dapat ma-point out kay Claire Castro at sa Malacanang. Bakit nyo ngayon ini-ignore at pilit na pinapababa ang political value of support ni Rodrigo Duterte at nila Sara Duterte at ng Duterte political group sa inyo, samantalang nung panahon na tumatakbo si Marcos Jr., halos manikluhod at lumuhod si Marcos at si Aimee at si Bongbong Marcos Jr. nagpapaninang pa kay Gloria Macapagal Arroyo para i-convince si Sara Duterte na sumama at kumandidato bilang vice presidente ni Bongbong Marcos because they want to project the continuity image and the package of political propaganda na ipagpapatuloy ng gobyernong Marcos Duterte with Bongbong Marcos as president and Sara Duterte as vice president, ang mga mabubuting ginawa at napagsimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. The reason that the more than 16 million voters solid na mga Duterte ay pumanig kay Bongbong Marcos. Idagdag mo pa ang swing votes, hindi po bababa sa mga 20 million votes ang na-generate ng Duterte political factor. That is scientific and politically plausible. Ibig sabihin kapanipaniwala yon. Kasi ang botong na-generate ng Sara Duterte, Rodrigo Duterte plus swing votes and sympathy votes dahil nakikita nila na ito ang magpapatuloy ng magandang ginawa ng Duterte political group and for Duterte brand of leadership, tumaya ang ibang mga botante na undecided na mga 4 hanggang 5 milyon kay Marcos. Plus 16 million, 21 million votes solid yon na dineliver papunta kay Marcos. Kaya nanalo sila. Kaya yung iba pa, bakit naging 32 million, naging 31 million, yun na pong tinatawag na mga bandwagon votes na na-create ng solid swing votes and foundation votes na binuo ng kanilang alyansa ng Duterte at mga Marcos. Klaro yan. Marcos was never popular in the areas of Mindanao. Kailangan nila makuha po ang napakalaking botante ng Mindanao na umaabot yan sa mahigit 10 million voters. Klaro yan. Visayas pa. Kung saan popular din si Digong, lalo na sa area ng Cebu and even dito sa Western Visayas, no? Central and Western Visayas. So malinaw mga kababayan na hindi po ang mga Duterte ang higit na nangangailangan ng political reinforcement during the 2022 elections kung hindi sila Marcos. Pero pagkatapos ng elections po, ibinulgar ni Vice President Sara Duterte na hindi nasunod at walang tapat na layunin si Marcos, ang magkapatid, lalo na si Bongbong Marcos, na ipatupad
ang mga naunang napagkasunduan na upang magkaroon ng tuloy-tuloy na mabuting ugnayan sa politika at magkaroon ng mabuting relasyon sa administrasyong Marcos and Duterte. So, saan nagsimula ang maruming laro na ito sa politika? Eileen, thank you so much sa pagpapakulay. Deeply appreciated po, Ma'am Eileen. Ito po, si Martin Romualdez ay nakita niya ang oportunidad na pag-upo ng kanyang pinsan, kailangan niyang magposisyon at magkaroon ng substantial control and share of power sa administrasyon ni Marcos. At nakikita niya na karibal niya ang Vice President Sara Duterte hindi lamang sa share of power kundi sa possibility of consolidation and controlling power. Kaya nagmaniobra siya. Kinonsolida niya ang Kongreso, ang lower house. At dahil dyan, hindi ito napagandaan ni Sara Duterte na magbuo ng sariling alliances within Congress. At inunahan ni Martin na makuha po ang mga alliances na binuo ng kanyang tatay ni former President Rodrigo Duterte sa loob ng Kongreso. How? Ginamit ni Martin Romualdez ang pondo ng gobyerno para i-bribe, no? Maglagay at bilhin ang loyalty ng mga congressman. Sapagkat alam niya na kapag nabuo niya ang kaharian niya sa Congress at ito ay kanyang hihilain away from the alliance of Marcos Romualdez, magkakaroon siya ng sariling political bailiwick within the power share and power control of the Marcos administration. Kasi kontrolado niya ng todo ang Kongreso. At ginawa niya, hindi lamang binili ang kaluluwa ng mga politikong ganid at gahaman sa pundot mga kurakot, hinayaan niyang mangurakot din ang mga ito at upang maging kasama niya sa pangungulimbat ng kaban ng bayan, inintroduce niya ang ayuda na siyang pagmumula ng panibagong pork barrel. No, siyang pagmumula ng kanilang panibagong paghuthot sa kaban ng bayan in the disguise of pork barrel, in the disguise of ayuda. Hindi lang yun ang ginawa ni Martin Romualdez, ginawa niya rin na magmaniobra doon sa CPP, NPA, NDF. At naalala ko pa sa meeting namin, with pictures ito, doon sa bahay ni Inigo Sobel, 1 week before elections, no? So ngayon ko lang sasabihin ito sa inyo. 1 week before elections or before the meeting de avance, namomroblema sila Marcos at Lisa at Martin Romualdez dahil may nakahandang 1 million na rally participants sa Ayala Avenue sa Makati with confetti ang Leni Robredo Group. Samantalang 300,000 lang ang meeting di avance crowd ni Marcos. So problema sila ngayon dahil nararamdaman nila na ang CPP, NPA, NDF na alyansa ay doon po nagdi-deliver pati ang dilawan at mga pinklawan ng mga network, tudo-tudo ang larga kay Leni Robredo. At in the 10 days before election, nagkaroon na ng problema si Marcos dahil paunti-unti na nawawala ang mga attendance sa rally at nagpipick up ang mga crowd gathering ng mga rally and political gatherings ni Leni Robredo, dulot ng kanilang alyansa sa mga organisasyon na binibitbit ng CPP, NPA, NDF na mga urban network nila. Yun, klaro na. At isa lang ang media na tumutulong kay Marcos. Ito lang po ang SMNI. Walang media na tumutulong sa kanya. So nahihirapan siya pati sa social media. And there was a meeting na naka-attend ako. Hindi ko muna kukumplituhin po ang mga nag-attend doon sa meeting na yon. Twice ito na meeting. 3. 2 dyan sa bahay ni Inigo Sobel at ang isa dito sa may BGC. At doon po pinagplanuhan kung papaano hatiin at paano mag-divide ng atake para hindi makakonsolida ang mga puwersa ng kaliwa ng CPP, NPA, NDF at nila Leni Robredo upang hindi matuloy ang 1 million crowd gathering ng meeting de avance ni Leni Robredo na malaki sa may Ayala sa Makati.
Ayun, hindi ko na i-detalye ha. Hindi natuloy yung rally na yon at napunta sa Julia Vargas sa Ortigas, Pasig side. Yon ang dahilan kung bakit naging makitid na ang rally area ni Leni, nagmaniobrahan na. And I am very privy, alam ko pong detalye ng sabotage operation na yon. At doon ko nakita nang sinabi ni Martin Romualdez, pag nanalo tayo, ako nang bahala sa mga sinasabi mong urban operatives ng CPP, NPA, NDF. The meeting was held last week of April 2022. Ayun, klaro ha. So, doon ko tinandaan ang sinasabi niya na malamang gagawa ito ng tactical alliance pag nanalo sila sa loob ng Kongreso. Hindi nga tayo nagkamali. Pagkaupo niya, hindi niya lang kinonsolida ni Martin Romualdez ang mga alipores niyang mga politikong bulok at mga gahaman sa pondo na kanyang binribe ng mga pondo mula sa ayuda here, ayuda there, at mga pag-revive ng pork barrel na pinapalusot at pinaparking nila sa iba't ibang agencies of government at sila ang nagpapartida. Now, they shared the loot dito sa mga pwedeng nakawi na pondo. Ngayon, kinausap niya at ginamit niya rin ang CPP, NPA, NDF. Hoping at nangyari nga na ang kanilang pagkagalit dito sa kay Marcos ay maipaling papunta sa mga Duterte at magkakaroon ng taktikal na alyansa kung saan poprotektahan niya, pupunduhan niya at gagamitin niya ang CPP, NPA, NDF, urban operatives and mga party list operators sa loob ng Kongreso at mga urban organizations nila para birahin na ang mga Duterte without taking the front line na sila ang bumibira pero siya ang nagmamaniobra. Ito po ang hindi napaghandaan masyado ni Inday Sara Duterte at ni Pangulong Duterte na pwede palang gamitin ang taktikal na alyansa na ito na habang pinuputol at minamaniobra ni Martin Romualdez ang mga alyansa dati sa Kongreso na kanila nang na-realign papunta sa kanila, ang CPP, NPA, NDF ay kinonsolida nila Martin Romualdez para magsagawa ng mga special operations at niligawan pati sila Trillanes, sila De Lima, Hontiveros para mawala ang focus of political opposition and attacks against Marcos at mapupunta kay Sara at kay Digong. Iyan ang tinatawag nating maruming laro sa politika. Saan ito nagsimula? Nagsimula po ito ng tinanggalan ni Martin Romualdez ng kapangyarihan si Gloria Macapagal Arroyo at hindi na siya naging senior deputy speaker at tinanggalan siya ng ilang mga pundo at pribilehiyo dahil akala niya nagmamaniobra si Gloria Macapagal Arroyo kay Sara Duterte para kuhanin ni Sara Duterte ang pagkontrol sa Kongreso. Doon nagsimula ang pagtawag sa kanya ni Sara na, "In your ambition, don't be a tambaluslos." Ayun, doon na nagsimula ang pagkakaroon ng crack. I'm talking about, I think this was mga 2023, January or February. Yan, doon na nagsimula, may crack na. May crack na sa pagitan nila. January or February, basta first quarter of 2023, no? Kasi nagsimula ang term nila mga June 30 noon time. So, at first, okay pa, nagkakapulso-pulsuhan pa. Nang tinawag na siya ni Sara Duterte na tambaluslos, doon na nagmaniobra na inatake ng CPP, NPA, NDF ang pagiging vice chairman ni Sara Duterte, vice chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Binira na rin siya sa DepEd ng Alliance of Communist Teachers na grupo nila Franz Castro at ng mga kaalyado nila Kabataan Party at iba pa, at tinira na ang kanyang 125 million pesos confidential fund na nirequest niya kay Marcos na ibinigay ang mga datos dito sa CPP nila Martin Romualdez para gamitin na bala para atakihin si Sara Duterte. So nagkaroon na ng banggaan kaagad si Sara Duterte at ang CPP, NPA, NDF na walang ginawang pagtatanggol si Marcos sa kanya. At alam ni Marcos na ito'y maniobra ng kanyang pinsan. Ayun, no?
Ah, sabi ni Hao Hao Ma, may zombie. Ni Hao Ma. Dami daw nating alam, wala namang napatunayan. Di umalis ka. Ba't ka nakikinig? So, makikita nyo yung historical and chronological connotations nito, mga kababayan. Mula doon, hindi pinagtanggol ni Martin Romualdez ang 125 million pesos attack ng mga CPP, NPA, NDF at ilang kongresista kay Sara Duterte. Pumipitik-pitik na sila, pati sa DepEd, no? Pero talagang frontal ang atake ng CPP, NPA, NDF. And then, pagka March of 2023, ayun, sinimula na po ang pagbirada nila tungkol sa tinatawag na pagkakaroon ng charter change. Ayun, nag-charter change na mga kababayan. Pag charter change, doon na lumabas na may mga AKAP, AX na nakapundo na, nakaplastar na, napagandaan nila Martin Romualdez. At ang layunin ay i-dissolve ang Office of the Vice President, magkakaroon ng transition parliamentary form of government at upang maging parlamento at wala na si Sara Duterte sa pagiging Vice President by changing the Constitution. At kasabay noon, inatake na ang buong opisina ng Vice President. At dito na po, nagposisyon ang tatay ni Sara na si Pangulong Rodrigo Duterte at sinabi niya nang walang nagtatanggol kay Sara Duterte sa mahigit isang buwan na atake sa media, kaliwat kanan, TV, social media, dyaryo, lahat, pati mga Marcos trolls and Martin Romualdez paid na mga tirador sa mga agitators nila, tumitira na nanindigan po ang SMNI at si Pastor Kibuloy kasama si Pangulong Duterte na ipagtanggol si Sara Duterte. Yun. Kaya nabuo po ang hakbang ng Maisog. Doon na nagsimula ang paglawak at paglaki ng crack within the political unity alliance supposedly ng Marcos, Romualdez and Duterte political group. At nagtuloy-tuloy ito mga kababayan hanggang naging full-blown at sumambulat ang iba't ibang mga iskandalo. At unang tinira dyan is MNI, Pastor Kibuloy, si Ka Eric ang program namin na Laban Kasama ang Bayan na matagal na panahon pinagdidiskitahan na yan ng CPP, NPA, NDF na matanggal sapagkat yan ang bumibira sa kanila araw-araw na naglalantad sa kanilang mga karumal-dumal na krimen sa ating bayan. And tuloy-tuloy po ang atake na yan. At doon na nakita na talagang papunta na sa pagkawasak ang political alliance ng Marcos Romualdez at ng mga Duterte political group. Kaninong agenda po na magkaroon ng bitak at pagkabiyak sa pagitan ng mga leaders ng government? Agenda po yan ng CPP, NPA, NDF. Ang tawag po nila dyan ay splitting the ranks of the enemy by focusing on the most rabid target that will fight the revolutionary interest of the communist movement. And between Marcos and Duterte and Marcos Romualdez, mas malakas ang loob at mas matibay po ang kampanya ng mga Duterte na banggain ang communist terrorism. Kaya sila pinuruhan. At dahil dyan, nagamit ng CPP, NPA, NDF ang paglawak at paglaki ng bitak o pagkabiyak ng political alliance sa pagitan ng Marcos Romualdez at ng mga Duterte. Pero saan nagsimula? Doon yun nagsimula sa ambisyon ni Martin Romualdez na i-dislodge si Sara Duterte at magmaniobra ng sarili niyang pamamaraan upang magkaroon ng mas makapangyarihan at mas malaking control of share in power sa Marcos administration. At ma-sideline ang mga Duterte in preparation for 2028 consolidation and monopoly of power lagpas pa sa termino ni Marcos Jr. Ayun! So makita nyo talaga na ang evil schemes of political ambition ng mga kababayan natin, yan po ang dahilan kung bakit nagkagulo at lumawak at lumalim po ang tuloy-tuloy na pagkalugmok
ng kalagayang politika sa ating bansa at namuo ang tinatawag nating full-blown na pagkakaroon ng banggaan sa politika ng dalawang nangungunang political group sa Pilipinas, ang Duterte Political Group at ang Marcos Romualdez Political Group. At dito nag-align ang CPP, NPA, NDF at pati ang mga dilawan at pinklawan na mga political survivors kay Marcos at kay Romualdez. Sapagkat nakakakuha sila ng pondo, proteksyon, nagagamit nilang programa at kanilang napapahina ang pinakamalakas na threat sa kanilang existence ng CPP, NPA, NDF, ang Duterte Political Group. Kaya nila minaniobra lahat ito para magkaroon ng bitak at biyak at hindi magkaroon ng tuloy-tuloy na ugnayang mabuting politikal na relasyon ang Marcos Romualdez Political Group at ang Duterte Political Camp. So nagtagumpay sila, yes. Kasi kung makikita ninyo, napilitan si Vice President Sara Duterte na mag-resign from the Department of Education. Sapagkat nakikita na ni Vice President Sara Duterte na hindi na niya nakukuha pa ang karampatang suporta at pagtitiwala ni Marcos Jr. Nag-resign na rin siya bilang Vice Chairperson o Co-Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Niluto ng turutodo ang political conflict to the point na naging beyond repair, no? Beyond o naging irreparable ang relasyon sa pagitan ng Duterte at ng mga Marcos Romualdez. Pag-resign ni Sara Duterte doon sa gabinete ni Marcos Jr., nagtuloy-tuloy po ang largahang pag-atake sa kanila at doon na pinaghandaan noong 2024, mga kababayan, September, nagkaroon na ng preparatory meetings ang mga CPP, NPA, NDF, Urban National Cadre and Operatives kasama mga party list nila. Then ang mga dilawan at pinklawan, din sila tambaloslos, nagkaroon sila ng war room kung anong gagawin nila para mapa-impeach si Sara Duterte at mapalayas si Pangulong Duterte sa Pilipinas gamit po ang ICC arrest order. At dito na nagsipagpasukan ang mga special operations. Ito yung binabanggit ng ating source na isang dating isang undersecretary, abogado ito na malapit sa administrasyon talaga ni Gloria Macapagal Arroyo at malapit din sa pamilya Marcos at kina Martin Romualdez at nakaka-attend sa meeting na ito. At ang sinabi niya, umatras muna siya, sabi niya, ba't nandito mga yan? Doon September yan, 2024. Sinagot siya ni Boy Dracula, no? Nasa inner sanctum yan eh. Inner sanctum. Ibig sabihin na sa core group yon. Tinuro niya si Martin Romualdez. Kaya pala. So they were planning already. No, kasama yan si Trillanes. Yes, kasama po. Hindi magkakasabay ang mga meeting pero doon po yon sa malaking bahay sa isang malaking subdivision na malapit lang po sa House of Representatives. Ayun. Kaya dapat po si Pangulong Duterte kasi hindi siya yung tipong magpaplano laban sa nakaupong administrasyon, no? Nagsasalita siya, pumupuna siya dahil valid ang mga issue. Pero hindi siya nagmaniobra. Yun ang hindi nilang ginawa. Samantalang ginawa nila Marcos at Romualdez, talagang nagmaniobra. And then, pumasok na ang ICC investigators para ilatag ang mga paghahanda for a possible arrest order kay Pangulong Duterte. Nagkuha sila ng mga validation interview noong last week of October to middle of November 2024 na nagpapasok sila tambaluslos at mga alipores niya at dyan pa sila nagtago, no? Sa may Maidas Hotel at may isa pang hotel dyan sa Pasay. At ang financier at ang nagbibigay ng security ay sila Martin Romualdez at ang PNP. Siyempre alam ni Marcos of course. At ang mga kinakausap at mga ibinibigay na source of validation of interview and information ang mga CPP, NPA, NDF na mga party list groups kasama ang NUPL na sila Cristina Conte, yung Assistant to Counsel of ICC sa Pilipinas. Lahat ng ito po nagsama-sama, mga kababayan. At alam din po ito nila Pangulong Duterte.
Alam din ito nila Vice President Sara Duterte. But they did not prepare a counter move or counter plan na kung paano paghandaan sakaling ilulunsad ang ganitong grand design of collusion and conspiracy. Sapagkat buo ang puso ni Pangulong Duterte na kung gawin nila yan, gagawin nila. E di haharapin ko. Wala siyang planong pabagsakin si Marcos o pabagsakin ang gobyerno ni Martin Romualdez at ni Marcos at magmaniobra na para maghanda in case na birahin sila, which nangyari nga. Ito ngayon ang dahilan kung bakit umabot tayo sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte. At illegal na pagpapatapon at pagkakadetini niya ngayon sa International Criminal Court detention facilities sapagkat ito po ay pinaghandaan at pinagplanuhan. So hindi po tayo nagkulang. The pattern of events, the historical correlation of events na binabaybay ni Ka Eric, nagpapakita po ng tinatawag kong evil politics of the Marcos Romualdez political faction na kaya nilang makipaglambutsingan sa mga kalaban ng gobyerno at ng mamamayan like ang CPP, NPA, NDF. Kaya nilang makipaglambutsingan doon sa pagpapatuta nila sa Biden administration sa US para lamang makuha ang interes ng Amerika na suportahan po ang maniobra ni Marcos sa maruming laro ng politika habang gumagapang sila na mabawi nila ang kanilang mga nakaw na yaman na naka-frozen pa sa Estados Unidos at sa Europa. So kitang-kita natin ang kasamaan talaga ng pagkatao at uri ng attitude at karakter ng mga tao na pinagkatiwalaan ni Sara Duterte at in a way, tacitly, pinagkatiwalaan din po ni Pangulong Duterte na hindi po gagawin ang ganitong pagtataksil at malagim at karumaldumal na pagkakaroon ng panunumbalik ng bulok at bangkaroteng pamumuno sa pamahalaan na siya ngayong ginagawa ni Marcos at nila Romualdez. Yes, talagang budol group, sindikato talaga, no? Kaya makikita natin ang pinagdaanan na ito ni Pangulong Duterte at ang kinakaharap ng kanyang anak ngayon na si Vice President Sara Duterte na harapin ang napakalaking challenge kung papaano niya malulusutan ang ganitong mga inilatag na mga trap and mga demolition job sa kanya. The only way for her to survive this is for her to win the hearts of the people. Kailangan pong ma-win over ni Vice President Sara Duterte ang pagmamahal ng taong bayan. Hindi lamang ng mga Duterte supporters, kundi ng mas malawak na bilang ng mamamayang Pilipino na hindi aligned direkta sa mga Duterte, but they understand the gravity of the bankruptcy and the evil schemes that the Marcos Romualdez regime are doing against the country. Kailangan pong tumawid si Vice President Sara Duterte dito hindi lamang sa mga loyal supporters ng Duterte Group o ng mga political group ng Duterte. Vice President Sara Duterte should be able to win over a greater number of the people na hindi aligned direkta sa mga Duterte pero nakikita at makakakita at maninindigan sa paglaban sa kamalian at kabulukan na ginagawa ng gobyerno na maruming-marumi ngayon ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. That is the real challenge right now for Vice President Sara Duterte to survive not only the chop suey Pansit Canton impeachment trial, but more so to survive the entire political demolition job and paralysis operations that the Marcos Romualdez political group are doing against the Duterte political camp. Wala nang ibang maaatrasan at masusuungan si Vice President Sara Duterte kung hindi ang suporta ng taong bayan. Yon, mga yawa gina sila Ka Eric, sabi ni Capricorn. Same name pa rin ang magpapabagsak sa Pilipinas. Marcos ang nagpapabagsak, no? Di sila mananalo sa eleksyon, Ka Eric, tama po kayo. Sapagkat ang taong bayan ngayon ay namulat. Yon, tama po kayo.
Ang nangyari po ngayon, dahil ina-underestimate ni Marcos at nila Romualdez ang kakayanan ng mamamayang Pilipino na magsuri at manindigan at gumawa ng sama-samang pagkilos at mga hakbang na kagaya ng ginawa nila sa makasaysayang pagpapalayas sa diktadura ng tatay ni Marcos Jr. na si Marcos Sr. at ginawang muli yon sa pagpapalayas noon kay Erap Estrada sa kapangyarihan, hindi pong malayong mangyari na ang pagsusuri at pagkamulat ng mga mamamayang Pilipino ay magbubunsod ng isang makasaysayang pagkilos na muling hahatol upang tapusin at lagutin na ang tanikala ng malagim at kontra mamamayan at mapang-alipusta at mapangwasak na uri ng administrasyong Marcos Romualdez. Mangyayari lamang yan kapag lumawak at lumapad ang simpatya ng taong bayan na hindi lamang po mga Duterte alliances and Duterte sympathizers ang kikilos at maninindigan. Kailangang abutin po yan natin, mga kababayan. Kailangan pong i-develop natin ang mas malawak at malakas na pagkakaisa ng mamamayan, and there is no other choice also for the Vice President but to stand her ground sapagkat siya po ang natitirang magiging pinuno ng namumuong daluyong ng pagkilos ng taong bayan that will bring a genuine political opposition movement against Marcos and Romualdez. Walang ibang mamumuno nito ngayon, Sara Duterte po, because she is the legitimate constitutional successor to become the next president upang sa kanyang balikat na iaatang ang panawagang ibangon ng totoo ang ating bansa at ayusin ang pamahalaan at pamunuan ng tama at totoo ang ating bayan. Walang ibang pwedeng magiging alternative, collective voice of the people that will replace Marcos other than Sara Duterte, sapagkat siya ang constitutionally bound and entitled by the law and mandated by the Constitution to take over the powers and the authority of the vice of the president kapag nag-resign, lumayas, tumakas o napalayas at napatakas at napabagsak si Marcos sa kanyang kapangyarihan. Yan ang dapat nating abutin, na magkaisa tayo, tuloy-tuloy na maninindigan, magsalita at magpalawak ng ating hanay at palakasin ang boses ng panawagan na magkaroon ng pagbabago sa pamunuan ng gobyerno sa mapayapang pamamaraan upang mapanagot sila Marcos at Romualdez sa malagim na mga pagtataksil at pagpapabagsak sa gobyernong ginawa nila, at nang maibangon at maituwid natin ang kaganapang hindi dapat mangyari kung matino at maayos ang direksyon at integridad at layunin ng gobyernong nakaupo, which wala yan sa karakter ng Marcos Romualdez political faction. At dito na natin tatapusin ang CPP, NPA, NDF at pati ang mga oportunistang politiko na wala na dapat sila dyan, at kung mapapalitan si Marcos sa kapangyarihan, aayusin ni Vice President Sara Duterte bilang magiging Pangulo ng bansa ang buong bayan at buong pamahalaan. At ang mga abusadong politiko na ito ay dapat hindi na makabalik sa kapangyarihan, kagaya po ni banal na aso Santong Kabayo Benny Abante at ng kanyang mga alipores sa Kongreso nila Tambaluslos. They don't deserve any minute any longer to stay in power, but rather they deserve to be brought before the bar of justice. Sa kanilang pag-alipusta sa mamamayan, pag-abuso sa poder, paglustay at pagwaldas sa pundo ng bayan, dapat mananagot itong mga kawatan at kurakot ng mga congressman. No? So hindi nila, hawak nilang pera pero hindi nila hawak ang mamamayan. When the people will become united sa pamamagitan ng pagmumulat, sa pamamagitan ng kolektibong pagkilos at sama-samang pagkilos sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kagaya ng mangyayari ngayon sa darating na March 28, sama-samang kikilos ang malaking hanay ng iba't ibang sektor ng lipunan, hindi po malayong ito na ang pagmumulan
ng tinatawag na groundswell o namumuong pagkabangon ng sentimiento ng mga Pilipino upang manindigan na baguhin po ang pamunuan sa Pilipinas sa ating gobyerno at upang ayusin at ibangon ang ating bayan. No? So, sabi ni Gino Pineda, libreng mangarap. Yes, mangarap ka rin na ikaw ay hindi ka habang buhay zombie. No? Hindi kami nangangarap. Kami ay gagawa nito. At ikaw, kung makilala ka namin, isa ka sa dapat managot sa iyong pagpapakalat ng mga kabulastugang opinyon. Akala mo hindi ka namin ma-identify later, no? Itong si Gino, si Boy Zombie. Sabi ni Gino Pineda. Hindi, ba't ka nanonood sa amin? Kung pangarap lang palang tingin mo sa ginagawa namin, sa pagkilos ng taong bayan. Diyan, dahil hindi ka nag-aaral ng kasaysayan mo, nangarap din noon ang mga Pilipino na matapos ang diktadura ng tatay ni Marcos Jr. at mapalaya sila. O, anong nangyari sa pangarap na yon? Di ba natupad? O, nangarap din noon ang mga mamamayan na hindi magtatagal sa poder si Joseph Estrada sapagkat hindi niya kayang pamunuan ng ating gobyerno. Di ba natupad din ang pangarap na yon? Nangarap din noon ang mga mamamayan na mapapalayas natin ang pananakop ng mga Espanyol, ng mga Hapon, at ng mga Amerikano sa ating bansa. Di ba nangyari din yon? So hindi po mali ang mangarap. Ang mali, kung wala kang pangarap at ikaw ay maging zombie na ibibenta mo ang sarili mo para magsabotahe ka sa layunin ng mga mamamayang Pilipinong manindigan. Yun ang mas karumal-dumal kaysa isang kriminal. Okay? So mga kababayan, dito na po natin nakikita na ang lahat ng ito matatapos din kung mapapaalis sa kapangyarihan at poder si Marcos at mailuluklok natin ang tamang leader na mamumuno sa ating bansa. Again, sa pamamagitan po yan ng mapayapang pagkilos ng taong bayan. Ang isang pwedeng gawin po temporarily and tactically ay i-landslide vote natin ang lahat ng mga kandidatong tumatakbong senador ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, at nakita ko may listahan 10. So yun po ang ating gagawin. Tactically, we have to deliver a strong political message that we will overcome itong alyansa ng mga mapagwasak sa Pilipinas. At mangingibabaw po ang alternative candidates, bagamat hindi sila mga kilala, hindi po sila bantog at sikat karamihan sa kanila, but they support in endorsement of President Duterte, and alam natin na hindi po nila ipi-failure si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte sa pagtitiwala that we can build our own political foundation and support sa Senado. Para po itong House of Tambaluslos ay magkaroon po ng counter-check sa Senado na hindi siya basta-basta makapag-abuso sa poder at hindi siya basta makaporma na lamunin niya ang buong Kongreso sapagkat may Senado tayo na may kapasidad for independent positioning. Ayun. At para hindi mapatalsik sa maniobra nilang impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayun. So subaybay tayo mga kababayan sapagkat ang topic natin bukas o sa susunod na Talakayang Bayan, paano ginagamit ng CPP, NPA, NDF ang tinatawag na tactical alliances at ang electoral operations para mag-survive sila, at ano nagiging role ni Tambaluslos at ni Marcos dito sa tactical alliances na ito at sa electoral operations ng CPP, NPA, NDF. Abangan po ninyo yan, pati po ang talakayan dito sa ipinadalang sulat o article na nagbubunyag kung paano pinapakialaman ni Martin Romualdez gamit ang dinastiya ng pamilya ni Congressman Mark Go sa Baguio City upang tanggalin si Mayor Magalong na naging critical sa mga pangungulimbat sa kaban ng bayan gamit ang ayuda system na pork barrel nila Tambaluslos. Kaya tinatarget ngayon si Mayor Magalong na tanggalin sa Baguio City. Sapagkat isa sa mga vocal at may integridad na nagsasalita laban dito sa political corruption and political bribery na mga ginagamit nila Tambaluslos at Marcos for election. At pag-usapan natin
na ang tinatawag na budget sa 2025 ay pinasayon na alang parang estafa, parang sindikato sapagkat gagamitin yon as maniobra na pondo sa elections. So mga anong oras ngayon? Siguro bukas naman mga alas 6 ng umaga sa dito sa area ko. So mga alas 6 ng gabi dyan sa inyo, no? Kasi ngayon dyan ay alas 6 ng umaga na sa Pilipinas. Mga kababayan, sa lahat ng nagpapakulay, nagsusuporta, nagpapadala ng support sa channel natin, sa pagpapadala ng kulay, at sa pag-subscribe and pagtulong kay Langging sa pamilya ko sa Pilipinas, deeply appreciated po ni Ka Eric. Sa lahat ng nagme-message po at sumasubaybay sa channel na ito at sa ating Facebook Live, maraming salamat po. Kayo ang inspirasyon ni Ka Eric kung bakit nabubuhay po ang ating advokasya para sa totoong pamamahala, tunay na good governance at pagtatanggol sa demokrasya at kapayapaan ng ating bansa. Mabuhay po kayo mga kababayan. Maraming salamat po. Mag-ingat kayo palagi. Magkita-kita tayo sa iba't ibang mga pagtitipon sa March 28 hanggang March 29 yung iba dahil weekend sa kanila ang target nila para po sa Solidarity for Filipino People Power, Global Solidarity, all over the country, all over the world. March 28 and March 29. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mahalin natin ito dahil walang ibang magmamahal ng ating bansa kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito po si Ka Eric. Maraming salamat. God bless you and God will protect you always, and so Allah with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. See you later. Ka Eric signing off for a while. Maraming salamat.